Raja. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpaabot po ng condolences ang United Arab Emirates and United States. At may we know po, dahil nga po sa devastation na sanipo ng Typhoon Tino, may we know po kung may mga international aid na pong natanggap ang Pilipinas para sa bagyong Tino, at kung meron man po, ano-anong mga bansa na po ang nagpadala ng tulong, at humingi din po ba tayo ng tulong sa kanila? Thank you. Wala po na-call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating Local Government Support Funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus one partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So, yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Alam niyo yun, yung kahit na nabubwisit ako o galit ako sa administrasyong ito dahil sa sobrang nakawan na ginagawa nila, sa sobrang korupsyon, nalulungkot ako kasi walang tulong na dumating sa atin mula sa ibang bansa. Na this is really very unusual. Kasi 'di ba, hindi naman ito bago. Yung pagtulong kapag merong kalamidad sa isang bansa, hindi ito bago. Nangyayari ito talaga. At sa Pilipinas, marami na tayong pinagdaan ng calamity. And talagang dagsa ang tulong sa atin ng iba't ibang bansa. And gano'n din may ibang bansa kapag nakakaranas ng kalamidad, marami ding tumutulong sa kanila. I think this is the first time na parang meron tayong pinagdaanan na ganito tapos walang tumulong. And to save their face, ang sinabi na lang ng kumare ko is hindi kasi tayo nanawagan ng tulong. I mean, Mari, hindi yan pinapanawagan. Kusa yan. Kusa. Diba ang tulong hindi pinapanawagan? Kusa iyan. So, ibig sabihin, wala nagkusang tumulong sa atin? O baka meron namang gustong tumulong kaya lang natatakot, baka kusang lagdali ng pera because alam naman natin na alam sa buong mundo ang korupsyon na ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi this is really parang feeling ko first time yata sa history ng Pilipinas na merong kalamidad tapos walang tumulong sa atin. Tapos to save your face, ano sabi nyo? Hindi kayo nanawagan. Total may pondo pa naman. Really? Kung may pondo, katulad na sinasabi ng kumari ko, bakit tinipid nyo? Yung mga biktima ng kalamidad ng Bagyo Lindol doon sa Cebu, sa Davao, diba? Instead of giving them free rice, binentahan nyo pa. Tapos ipinaglaban mo pa na hindi mali yung ginawa nyo. Dahil hindi naman mandato ng NFA na mamigay ng libreng bigas. May pag ganun-ganun ka pa. Alam yun? Tapos kaya sasabihin mo, hindi tayo nanghingi ng tulong kasi meron pa tayong pondo. Really? Talaga lang. Lalo nyo lang pinapahiya ang gobyerno sa ginagawa nyo pagsisinungaling na naman. Can you imagine? Meron pala tayong pondo kung totoo nga bakit tinipid nyo? Yung mga Pilipino. Basta talaga para sa Pilipino Basta talaga para serbisyo publiko. Tinitipid nyo. Pero pagdating sa inyo, gora na gora palagi. May gulay. Tingnan nyo ito yung epekto. Ito yung epekto ng pagiging korap, pagiging irresponsable, pagiging pabayang presidente ni BBM. Sino bang naapektuhan? Tayo. Nakakahiya. Walang nagtitiwala. Can you imagine, kahit na donasyon, walang nagtitiwala sa atin. Ngayon ko lang talaga na-encounter yung ganitong klase na walang dumating na tulong. Kasi 'di ba usually may mga dumarating na galing sa ibang bansa. Kapag yun nga lang sa Pilipinas 'di ba kapag merong bagyo o lindol, makikita mo agad yung mga militar natin, yung mga sundalo nakakalat dahil talagang tumutulong sila. Pero dito sa administrasyon ni Bangag, parang walang masyadong ganun. At ang nakakaloka pa dito,
wala tayong narinig na any word from the President from the very start, or at least bago sumalakay yung bagyong Tino. Kasi 'di ba, yung Vice President natin nagbigay ng babala, nagbigay ng advice na mag-ingat, na maging handa, etc. bla bla bla, at sinabi naman niya na handa ang Office of the Vice President na tumulong, of course. Pero ang opisina ng presidente, wala namang ganung salita. Nung tinanong yung kumare ko tungkol sa presidente, ang sabi lang niya, alam ng presidente ang nangyayari. Tinanong din siya kung pupunta ng Cebu. Ang sabi ni Marie Claire, oo, pupunta siya. Sasabihin na lang daw niya sa media kung kailan na schedule ni BBM na pumunta sa Cebu. I mean, come on. Ang lala nung nangyari sa Cebu. Tapos ganyan lang. At ito pang pinakamatindi. Meron palang budget. Bakit wala kayong paghahanda, 'di ba? Dito sa paparating na bagyong Tino. Kasi if I remember it right, yung bagyong Ompong ba yun? Yung panahon ni PRD. 'Di ba bago dumating yung Ompong, yung malakas na bagyo, correct me if I am wrong, baka mali ako sa Ompong, basta merong isang malakas na bagyo bago dumating. Nakikita natin yung paghahanda na ginagawa ng DSWD. Yung mga food pack, yung mga gamot, yung mga kakailanganin nila. Tapos, yung meeting ng Pangulo kasama yung mga cabinet members, yung kung kailangan merong ililikas na. Pagkatapos, ready din yung mga evacuation centers, ganun. Pero dito, wala tayong narinig na yung sa DSWD, gano'n, naghahanda na sila. Or kahit sino sa cabinet member ni President. Even si BBM nga, wala nga tayong narinig sa kanya. Ngayon lang sila nag-meeting, briefing, ngayon lang. Tapos, ang schedule nila papuntang Cebu, bukas pa. And feeling ko, kaya bukas ang schedule ni Ngagva sa Cebu kasi ngayon pa lang dumating yung mag-asawang Frasco galing sa London. Kasi yung lalaking Frasco, siya yung congressman doon sa isa sa mga nasalanta ng bagyo diyan sa Cebu. Siyempre, baka hindi naman maganda tingnan na nandun ang presidente tapos wala yung congressman nila. Pero ang narinig ko, ngayon ang arrival, so bukas, November 7, sakto, pupunta si BBM, photo off na yan. Photo off na yan. Pamigay na kung ano-anong kinimerot yan. Diba? Nakakaloka may pondo pala. Bakit hindi nyo pinaghandaan ito? Bakit ngayon lang? Diba dapat before, naghahanda na kayo? Hindi man sumapat, dahil hindi rin natin alam kung hanggang saan talaga, pero at least, nakahanda kayo. Merong nakaprepare para sa kanila bago pa mangyari lahat ito. Hindi. Wala tayong narinig na kahit ano dito. Diba? Gravity. Anyway, again, ulitin ko, nakakalungkot na dahil sa pagiging kurap ng administrasyon ni Ngagba, wala tayong natanggap na tulong mula sa ibang bansa.